Bumuo na ang provincial government ng Cebu ng iba't ibang task force na tututok sa mga tugon hinggil sa pagtaas ng mga sakit sanhi ng matinding pagbaha sa probinsya dulot ng Bagyong Tino. Alamin ang balita ni Ella Corazon. Nilagdaan na ni Cebu Governor Pamela S. Balicuatro ang Executive Number 70 Series of 2025 o ang Cebu Provincial Leptospirosis Task Force na tutugon sa inaasahang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino sa probinsya ng Cebu. Layunin ng Leptospirosis Task Force na maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko lalo na sa mga lugar na labis na naapektuhan ng pagbaha. Ayon sa inilabas na ordinansa, pamumunuan ng grupo ang malawakang koordinasyon sa buong lalawigan ng Cebu para sa case management, logistics, surveillance at prevention efforts laban sa pagtaas ng kaso ng mga leptospirosis. Habang ipagpapatuloy naman ng lalawigan ng Cebu ang mga mas pinaigting na aksyon at pagbibigay ng tulong para sa mga naapektuhan ng sakuna. Samantala, bilang tugon sa matinding kakulangan ng tubig dulot ng nagdaang bagyo, naghatid din ng supply ng malinis na tubig ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu sa mga residente ng Villa Azelia, Phase 2B sa Barangay Kotkot, Liloan, Cebu. Katuwang ang mga responders mula sa Cebu People's Action Center, private sectors at Governor Pamela Balicuatro. Ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng LGU na mabigyan ng malinis na tubig at bottled drinking water ang mga residenteng apektado ng bagyo. Patuloy naman ang pagtutok ng Provincial Government of Cebu sa pagtulong sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon sumasaludo sa bawat Pilipino.